What's up mga ka-Money Smart Pinoy? Welcome sa isa na namang video that will make you a Money Smart Pinoy. Let me ask you a question. Sino sa tingin mo ang mayaman? Yung naka-luxury car? Yung naka-latest iPhone? O yung nakikita mong laging nagtra-travel sa Instagram? Kasi ayon sa book na The Millionaire Next Door, minsan mali ang perception natin sa kung sino ang mayaman. Maraming totoong milyonaryo na simple lang, tahimik, o di kaya naman parang ordinaryong kapitbahay lang. Ngayong araw, isishare ko sa iyo ang 5 takeaways ko from this book na sobrang swak sa ating mga Pinoy. Employee ka man, OFW, o may maliit na negosyo. So relax ka lang, makinig, at baka after this video, mag-iba ang tingin mo sa pagiging mayaman. Takeaway number 1. Most millionaires live below their means. Unang lesson, and ito ang pinaka-shocking. Karamihan sa milyonaryo ay hindi magastos. Hindi sila yung araw-araw kumakain sa labas, taon-taon nagpapalit ng kotse, na bumibili agad-agad pag may bagong labas. Sa Pilipinas, madalas baliktad tayo. Kahit maliit ang sweldo natin, malaki ang lifestyle natin. Isang halimbawa, may kilala akong lalaki. Let's call him Tito Ben. Mukhang ordinaryong empleyado lang. Luma ang kotse niya at simple lang siya manamit. Pero nalaman namin, meron pala siyang paupahang bahay, walang utang at may ipon at investments pa. Samantalang yung kakilala naming flashy, lubog pala sa utang sa credit card. Ang lesson dito, hindi lahat ng mukhang mayaman, mayaman talaga. At hindi lahat ng simple, mahirap. Takeaway number 2, high income does not equal wealth. Sabi sa libro, it's not how much you earn, it's how much you keep. Maraming Pinoy ang goal lang ay, gusto ko mataas ang sweldo ko. Pero kahit tumaas ang income nila, tumataas din naman ang gastos at wala pa ring ipon. Tingnan natin ang senaryong ito. May 2 tao. Parehong 50,000 piso ang sweldo. Si person A, walang budget, may car loan at may gadget loan. Si person B naman, simple lang kanyang lifestyle, pero may savings, may maliit na investment. After 10 years, sino sa tingin mo ang mas mayaman? Tandaan nating wealth is discipline, not income. Takeaway number 3, millionaires budget and track their money. Ito yung hindi sexy na part, pero ito ang dahilan kung bakit sila yumaman. Millionaires know where every peso goes. Hindi sila nagugulat sa gastos. Hindi sila nagsasabing, bahala na. Marami sa ating ganito ang sinasabi, feeling ko di naman ako magastos. Pero kapag tinrack mo ang expenses nila, palaging nag-grab, nag-Shopee, at nagpapa-food delivery. Ayun na, hindi mo kailangang maging kuripot. Ang kailangan mo ay maging intentional. Tandaan natin, budget is not a restriction, but rather a direction. Takeaway number 4, they build wealth slowly, not overnight. Importanteng lesson ito para sa mga Pinoy. Hindi basta-basta o biglaan ang pagyaman o pagiging milyonaryo. Walang one lucky break. Walang overnight success. Normally, ang mapapansin mo ay meron silang years of saving, years of investing, at years of discipline. Isang halimbawa ay si Ate Liza. Nagnegosyo siya ng maliit. Hindi siya naging flashy at di rin siya mahilig mag-flex. Pero after 15 years, meron na siyang stable business at financially secure na siya. Habang yung naghahanap ng quick money, quick din nawawala. Slow wealth is real wealth. Takeaway number 5, they value financial independence over status. Ito yung pinaka-mindset shift. Mas mahalaga sa kanila ang freedom kaysa sa image. Mas gusto nila na wala silang utang, kontrolado nila ang oras nila, at may peace of mind. Kesa sa puro papuri, puro likes, at puro yabang. Tanong ko sa'yo, mas importante ba sa'yo ang magmukhang mayaman o ang maging totoong mayaman? Because you can't impress people and build wealth at the same time. Mga ka-Money Smart Pinoy, The Millionaire Next Door teaches us na hindi mo kailangang maging sikat, maging flashy, o maging perfect. Ang kailangan mo ay disiplina, consistency, at tamang mindset. If this video helped you, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videong gaya nito. Comment below, which takeaway hit you the hardest? This is Money Smart Pinoy, teaching you that real wealth is built quietly.
Thank you for watching. See you in the next video.